maliban niya si Allah subhanahu wa ta'ala at ang pagsasaksi na si Prophet Muhammad ay sugo ng Allah. At ikalawang haligi ay ang pagdaraos ng 5 beses na pagdarasal at pagtitingin ng sabat at pagsasagawa ng pag-aayun sa buwan ng Ramadan at ang pagsasagawa ng tinatawag na Hajj sa Hidayah. At pinagkikay ng ating kapatid ang pananampalataya o aning na haligi ng pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ang pananampalataya muna kay Allah subhanahu wa ta'ala at pananampalataya sa kanyang mga nasiguro, sa mga kapit, sa mga ginawang revelasyon at pananampalataya. Ang lamig mo sa inyo ah. Pananampalataya sa kadar mabuti man ito talaga. lang po, no? Sa kabilang buhay. Nanyaring pinanggit ang insan o ang tinatawag na pagpapabuti sa ating pagkasawa ng ibada. Sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan ya'budu Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang ibig sabihin ng pagpapabuti sa ating pagsamba ay para maging ikaw ay nakikita mo sa Allah subhanahu wa ta'ala at hindi mo na siya nakikita ay ikaw ay kanyang nakikita. At kanya rin sinabi na ang Islam ay ito lamang ang nag-iisang reliyon ni Allah subhanahu wa ta'ala at ito rin ang nag-iisang batas na ininaba at pinabuhutos si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman pinagkit niya sa kanyang sa banal na Quran at yung magkanto na kung dinakum at magwalikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa araw na ito ay aking inumpego ang inyong religion at inumpego mo ang aking biyaya at ipinalulod ko na maging religion ninyo ay ang Islam at wala ang iba tapang iba ninyo. At pinagkita natin kapatid ang ibang makasin at sarili o ang tinatawag na dahilan ng pagsuko ni Allah subhanahu wa ta'ala magtulos ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsamba sa kanya. At ito ang bahuriyan nilabas o ang pagprotekta sa limang bagay. Una, ang din, ang nafs, ang mal, ang ito ang pagprotekta sa din, ang nafs, ang mal, al-aql, al-ard. Ito ang pagprotekta sa ating reliyon at pagprotekta sa kaluluwa o buhay ng isang tao at kayamanan at pag-iisip at ang puri. Dahil dito ang Islam ay pinoprotektahan niya ang limang ito. Kung anuman ang mga paraan na dapat isagawa ay dapat isagawa at ito'y magiging wajib para lamang maprotektahan ang limang bagay na ito. At binanggit ng hadith ang paghahadyo ang pagsasagawa ng pilgrimage. Dahil rito, sinabi niya na ta'zim sha'airillah o gawin nating banal ang pagsasagawa ng Hajj. Huwag natin itong haluran ng mga politika, grupo o anong pa mang ideolohiya na kung saan magkakawatak-watak ang mga Muslim sa pagsasagawa ng annual pilgrimage o taunang pagsasagawa ng Hajj. Kaya nga, nararapat na isagawa natin ito na may ikhlas o sincero at pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mapayapa at walang gulo. At binanggit ko rin ng hadith na kung saan nang dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay inutusan niya si Bilal radhiyallahu anhu na magtayo o itayo ang pagdarasa sa pamamagitan ng adhan at magsagawa ng 2 rakaan ng Dhuhr at Asr
saan sa pagitan nito ay may iqama. Pagkatapos ng pagsasagawa ng o paglalagi dito sa Arafah ay pupunta sa Muzdalifah, o bago tayo pumunta sa Muzdalifah ba'da al-asr ay doon tayo magsagawa ng paramihin natin ang pagduduha kay Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sa mga oras na ito ay mas malapit si Allah subhanahu wa ta'ala at mas pinapakinggan ni Allah subhanahu wa ta'ala at mas sinasagot ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga pagitan sa oras na ito. At pagkatapos natin igugol ang ating oras sa paghingi kay Allah subhanahu wa ta'ala at pag-alala sa Kanya, ay pupunta tayo pagkatapos lumubog ang araw sa Muzdalifah, at doon ay magpapahinga tayo at magpapalipas ng gabi hanggang sa Fajr. At pagkatapos ng Fajr o ang pagsasagawa ng dasal na Fajr, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang binanggit ng ating khatib, na kung saan kanyang binanggit na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagdudua siya hanggang sa sumikat ang araw. At pagkatapos ng pagsikat ng araw ay pumunta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Jamarat para magbato, at pagkatapos ito ay nag-alay siya ng hadi, at doon nanalagi, o pagkatapos ng pag-aalay ng hadi ay ipinahintulot niya ang pagtatawaf sa Kaaba. At dahil dito ay nakumpleto na ang pagsasagawa ng Hajj, o pwede na siyang magsuot ng sibilyan o alisin ang kanyang ihram. At sa ika-11, ika-12, ika-13 araw ng Dhul-Hijjah ay namalagi o sunna o mas mainam o ipinag-utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pamamalagi sa Mina. At binanggit rin ng khatib na maaari nang umalis ang mga nagmamadali sa ika-12 ng Dhul-Hijjah kung nanaisin niya itong matapos agad, at dapat ay makaalis na siya bago lumubog ang araw. At dahil dito, humingi ang khatib mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, o humingi ang ating khatib para sa Allah subhanahu wa ta'ala para sa ating mga kapatid na Palestino, na ipagduan natin sila sa pamamagitan sa araw na ito ay paramihin natin ang paghingi o tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. At dahil dito, paramihin din natin ang pagpapakita kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay nangangailangan sa Kanya sa pamamagitan ng paghingi ng kapatawaran sa Kanya at paghingi ng habag sa Kanya na maawaan niya tayo. At binanggit rin ng ating khatib, hafidhahullah, ang pagpapasalamat sa lil-Khadimain al-Haramain al-Sharifain, ang tagapangasiwa sa pamumuno ni Muhammad bin Salman, o si Malik Salman hafidhahullah, at si Muhammad bin Salman ang kanyang anak, at ipagduwa natin silang dalawa mula kay Allah subhanahu wa ta'ala na